ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, sa inyo mga radyo, 94.1 FM. Ang inyong lingkod, kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, as usual ang makasama ninyo sa palatuntunang ito. Ang ating mga kapatid sa technical side, makasama din natin, kasamang Radyoman Danny Luod, kasamang Radyoman Tax Ilumba, at ating paunang paggalang sa ating Ama sa ating istasyon. Kasamang Radyoman Edgar Dagumo, of course, with the whole, sa lahat ng mga kasamahan sa staff ng RMN Dipolog, aking pagalang sa kanilang lahat. At of course, huwag nating kakalimutan ang ating Ama, ang ating spiritual father ng ating Diocese of Dipolog, the Most Reverend Severo Caermari, ang nag-preside kanina sa ating Holy Mass sa ating cathedral. Siya ang nag-preside kanina. Kung siguro napakinggan ninyo kayong nakinig sa radyo kanina pa. Siya ang nag-preside sa Holy Mass sa ating cathedral, at nagsimba ako kanina before sa live Mass, dahil 5 a.m. ako nagsamba, kasama ang aking asawa. Okay? Sa hindi pa tayo magpatuloy sa ating palatuntunan ngayon, ating ipaalam sa inyo, sa mga hindi pa nakakaalam, na ano ba ngayon? Anong buwan ba ngayon? Marso. March 11. Okay? Bukas, March 11, bukas. Okay, may talk, may gagawing pamamahayag ang ating kilala na batikang CFD na pare, Catholic Faith Defender na isang pare, Reverend Father Darwin Gitgano. Kung nanood kayo o palagi kayong mag-monitor sa YouTube, makita ninyo ang kaniyang debate versus sa ating kapatid na Iglesia ni Cristo na si Ramil Parba. Nandyan sa YouTube, makita ninyo ang debate niya versus sa ating kapatid na Iglesia ni Cristo na si Ramil Parba. Nakalimutan ko kung anong taon na iyon. Okay. Sa aking napag-alaman, nang dahil sa debating iyon, doon nagmumula
ang nagsimula, ang kaniyang ano ba masabi natin, ang kaniyang pagkakilala, no? Dahil successful siyang naidepensa ang ating pananampalatayang Katoliko sa debating iyon. At ngayong March 11, no? March 11, no? Sa ating Dipolog Cathedral, mapanood o makikita ninyo siya. Mga bandang 5:30 ng hapon magsimula, no? 5:30 magsimula. PM yan, ha? Okay. Sa hindi pa maggabi, no? Dahil magsimula ang gabi 6 a.m. naman. So 5:30, okay, yung mga taga-Dipolog na siyempre iniimbitahan ko kayo, no? By the way, sa Dipolog Cathedral, March 13. Yung 11 para, March 11 sa Galas Parish, sa simbahan ng Galas. Okay. Sa Galas, okay, 5:30 to 10 p.m. Okay. So, abangan ninyo si Father Darwin, no? Makasama natin. Makikita natin at alamin natin, no? Kung hindi pa ninyo alam kung ano ang contribution ni Father Darwin sa ating simbahang Katoliko. Okay? Isang CFD na pare at matalik na kaibigan sa ating kapatid na apologist din na nakabase sa Osamis, Brother Wendell Talibong. Okay. So siguro baka sasama si Brother Wendell. Okay. Makita din natin siguro bukas. Hindi ako sigurado dahil sa pagkaalam ko si Father Darwin nandoon ngayon sa Osamis at may talk din siya sa simbahan doon sa Osamis. At bukas Monday sa Galas Parish, no? Sa parish ng ating Bible Apostolate Director na si Reverend Father Ramil Corong. Okay? Ang ating hinangaan ding pari dito sa ating lugar, no? Reverend Father Ramil Corong sa kaniyang parish, sa Galas, sa simbahan diyan, unang makita natin na magsasalita si Reverend Father Darwin Gitgano, no? Okay, bukas na, no? Bukas na, March 11, 5:30 p.m. magsimula, no? Sa simbahan natin diyan sa Galas. So inanyayaan ko kayong lahat na maging saksi sa pagpupulong o talk ng ating mahal na pari, Reverend Father Darwin Gitgano na nakabase sa Bohol. No? At isabi ko din sa inyo na marami na ang nahikayat na mag-aaral ng mabuti sa ating pananampalataya nang dahil sa witness, sa contribution ni Father Darwin Gitgano. Okay. So, abangan ninyo, no? So, bukas, March 11, sa ating simbahan dyan sa Galas, abangan ninyo 5:30, no? Makasama natin at magsasalita tungkol sa ating pananampalataya si Reverend Father Darwin Gitgano. At March 12, hindi ko nadala yung guide ko, no? Schedule. Hindi ko nadala yung guide ko, schedule na ni-share ni Dr. Gerard Abalos na isa ding CFD na very active, no? Siyang nagbigay sa akin ng schedule at hindi ko nadala
at nandito sa cellphone pero nakamonitor kasi ang cellphone ko sa live stream so hindi ko makita. So merong schedule dyan din March 12. Kung hindi ako nagkakamali sa Duhinob, Zamboanga del Norte. Then pagka March 13 sa atin na dito sa Cathedral, no? March 13 ang sa atin dito sa Cathedral, no? March 13, of course 2024, okay? 5:30 din, no? 5:30 PM hanggang 10 PM. Siguro lalampas diyan. Sigurado ako. Okay, sa Cathedral yan makikita natin, no? Si Father Darwin. Okay. March 13 ang sa atin. At sa pagka March 14, kung hindi ako nagkakamali, sa Pinyan. No? Baka nagkakamali ako. Hindi ko kasi hindi ko kaharap dito ang aking guide schedule na binigay ni Doc Gerard. Okay. By the way, kung nakikinig si Doc Gerard, salamat Doc Gerard sa schedule na na-share mo sa akin. At siguro kahit na hindi ko ipaalam sa inyo ngayon, nalaman na ninyo dahil well disseminated na ang information na ito. Okay. Makikita natin din ito sa ating social media sa ating Dipolog Cathedral, no? So, yun lang. Kung meron akong nakakalimutan, no? I'm sorry. By the way, yung mga sacramentals ninyo, dalhin ninyo. Halimbawa, yung crucifix, yung tubig, olive oil, ano pa dyan, no? Mga sacramentals natin, no? Dahil si Father Darwin mag-blessing, no? Sa panahong din iyan. So, yan, no? Mga kapatid at mga magulang, no? Medyo, no, ang haba sa ating intro ngayon sa pagpaalam sa inyo tungkol sa coming kaganapan na involve ang ating pananampalataya. Dahil alam kong ma-encourage kayo, no, sa ating pananampalataya, no? Ma-inspire kayo na ma-inspire, no? May nalaman akong noon, hindi ko nakitang active siya sa ating pananampalataya, Katoliko. Karamihan kasi sa atin ngayon, mga Katoliko, ay hindi masyadong active sa ating paniwala. Kaya nga, ang daling makalipat ng ibang relihiyon o pananampalataya kung may mga pastor at ministro nila na maghahayag at kulang sa Catholic Faith Foundation. So ang dali nilang humiwalay sa Katoliko at sumama sa ibang mga sikta, no? Pero yung sinabi ko sa inyo, nang nakita nila ang mga kontribusyon ni Father Darwin, no, sa ating simbahang Katoliko, biglang nag-active sila, na-i-inspire sila. So, yun, no? So, masyadong talaga, no? Hindi ko na lang dagdagan pa. Kayo na ang mag-discover din, no? Kung ano pa ang magandang o malaking na i-contribute ni Father Darwin Gitgano sa ating simbahan. So, yun, no? Abangan ninyo. So, nasabi ko na. So, ngayon, meron pa tayong oras. Okay, may 15 minutes pa tayo sa ating palatuntunan. Ang ating pag-usapan ngayon ay itong tungkol sa ano ba ang dapat na gawing basihan natin sa ating pananampalataya para tayo magkakaisa. O ano bang tamang basihan kapag gusto nating malaman ang buong katotohanan na walang halong mali. Walang halong mali. Sa ating paniwalang Katoliko, hindi po Biblia lang ang basihan natin. No?
siguro ang iba sa inyo, hala, bakit ganyan ang Katoliko? Hindi Biblia lang ang basihan. Samantalang ang daming mga grupo ngayon sa paniniwala ang naniniwala sa aral o doktrinang sola scriptura. Ano ba yung sola scriptura? Latin salita ito. Sola scriptura. Ang ibig sabihin nito, Bible alone. O yung nasulat lang sa Biblia ang basihan. O ang authority, Biblia lang. No? Hindi sila naniniwala na may mga taong authority din at final arbiter sa interpret o pag-uunawa sa Biblia na sa Katoliko tinawag natin itong magisterium. Sa atin sa Katoliko, ang paniwala natin nakabase sa Biblia. Of course, naniwala tayo sa Biblia. Galing pa nga sa atin yung Biblia. Di ba? Natanggap ng protestante ang Biblia galing sa atin. No? Malinaw yan sa history. Kahit na yun si Martin Luther na yung pari na nagrebelde sa Roman Catholic Church, sinabi niya na ang Biblia galing sa mga papist. Ang ibig sabihin, galing sa Katoliko. Natanggap daw ang Biblia sa matanggap natin ang Biblia, no? Ang makapangyarihan ng Diyos. Magawa niya ito sa iba ding paraan. Yes, hindi tayo tutol niyan, no? Ang daming paraan na pwedeng ibigay sa Diyos ang salita niya para malaman natin. Pero hindi tayo makaiwas na sa ganong paraan lang, na ihayag o natanggap natin ang Biblia o salita ng Diyos. Kinasangkapan ng Diyos ang simbahang Katoliko upang mabuo itong Biblia. Alam ba ninyo, siguro hindi ninyo alam, na sa panahon ng mga apostol, wala pang New Testament ang scripture natin. Hindi pa nga tinawag iyon na Biblia, no? May Greek sa mabasa natin sa New Testament, Biblos. Pero ang ibig sabihin, scripture, no? Pero pag sinabing Biblia kasi, sa ating unawa ngayon, Bible, hindi po ito nangangahulugang yung Old Testament lang. Pag sinabing Bible, ibig sabihin, dalawang testament ito na pinag-isa. Old at New. Kaya nga, Bible. Yung by, ibig sabihin dalawa. By. Di ba? By. Dalawa. Bakit dalawa? Dahil Old at New Testament. Yan ang matatawag nating Bible. Sa panahon ng mga apostol, wala pa silang Bible na katulad ngayon na may New Testament na. Sa panahon ng mga apostol, kung mangangaral sila, Old Testament scriptures pa lang ang kanilang gagamitin. Wala pang New Testament. Dahil ang New Testament, huli na itong nasulat. At hindi nagsusugo ang Panginoong Jesucristo sa mga apostol na magsusulat sila. Hindi sila isinugo. Kaya nga, yung mga kapatid natin na mga hindi Katoliko na magtatanong sa atin, yung mga practices ni sa Katoliko, saan ba mababasa na isinugo ng Panginoon iyan? Para pag-isahan natin, gagawin natin. Dahil tayo mga Katoliko, admitado tayo na may mga ginagawa tayo ngayon na hindi pa ginagawa sa panahon ng mga apostol katulad sa pagro-rosaryo. Wala namang apostol ang nagro-rosaryo dahil huli na itong debosyon na ito sa simbahan. No? Dahil kasama ito sa development practices natin. Dahil sa paniwala kasi natin, ang ating Panginoong Hesukristo hindi against sa development. Hindi. Saan natin ito mapapatunayan na ang Panginoong Hesukristo hindi tutol sa mga development o mga paglago sa mga practices natin sa paniniwala?
isang bersikulo lang ang ibigay kong halimbawa sa inyo. Yung sa Juan 14:12. Ano ba yung mababasa natin sa Juan 14:12? Ang mababasa natin sa Juan 14:12, may sinabi ang Panginoon na yung susunod daw sa Kanya, yung maniwala sa Kanya, gagawa sa Kaniyang mga ginagawa at gagawa siya ng higit pa. Basahin ninyo, Juan 14:12. Ito ang bersikulo ng Biblia na nagpapatunay na tama ang Katoliko kung nag-develop siya o lumalago siya. Yung iba kasi, yung mga paglago sa simbahan, inunawa nila itong paglihis. Paglihis daw. Pagsunod sa maling daan daw yung mga development. Hindi ganon. Basahin niyo Juan 14:12 ang sabi ng Panginoon. Yung susunod sa akin, ibig sabihin yung maniwala sa Kanya, gagawa sa Kanyang mga ginagawa at gagawa siya ng higit pa sa Kanyang nagawa. Ibig sabihin, hindi tutol, instruction pa nga, sugo pa nga ng Panginoong Hesukristo ang development. Mga paglago. Pero kung tutuusin, wala naman sigurong simbahan ngayon o relihiyon ngayon ang hindi naglago. Di ba? Ito ang ipinagtataka ko. Kung ang Catholic Church sa kanyang mga practices lumalago, nag-develop, noon panahon ng mga apostol, wala pang rosaryo sila. Hindi pa sila nagro-rosaryo, ngayon nagro-rosaryo na. Noon ang mga apostol, wala pa silang sarili nilang mga kapistahan. Dahil yung kapistahan nila, naabutan nila, yung Jewish nga mga kapistahan nyo. Yung Jewish feast. At pinahiwatig ni St. Paul na yung mga pista ng Old Testament, shadow iyon. Tinapos iyon ng Panginoong Hesukristo sa krus, yung mga ceremonial observances katulad ng mga pista ng mga Hudyo. Kaya nga, ngayon wala na tayong pista na ganon. At dahil ang ating mga authorities, meron silang authority to bind and loose, yung authority na magpapasya, pwede din silang gagawa ng mga panibagong ceremonial observances, mga practices na nakabase na sa paniniwala natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga may ibang mga pista na tayo ngayon na nakapokus sa kabanalan. Di ba yung mga karamihan sa mga kapistahan natin ngayon nakapokus sa kabanalan ng mga santo? Na pinupuri natin ng mga santo nang dahil sa kanilang good example na naipakita sa ating history. Di ba? Parami ang ating mga kapistahan dahil iyon ang pinahiwatig ng Panginoong Hesukristo na lalago ang simbahan. Dahil sinabi niya, ang susunod sa Kanya, gagawa sa Kanya mga ginagawa at gagawin pa ang higit nito. So hindi siya tutol sa mga paglago. At nalaman din natin, dahil sabi ng iba, lulusot sila. Ang ibig sabihin naman ni Kristo na paglago, hindi po sa aral o sa doktrina. Sa ano lang daw, sa technology lang daw ang pinahiwatig ng Panginoong Hesukristo na lalago ang simbahan. Okay. Hindi naman sinabi ng Panginoong Hesukristo na sa technology lang. Lalago o kaalaman sa mundo ang lalago. Hindi naman sinabi ng Panginoon na sa ganyan lang lalago ang simbahan. No? Sa Daniel 12:4, anong sabi ni Daniel? Na darating daw ang panahon na lalago ang kaalaman. So, hindi lang technology. Dahil yung kaalaman, dalawa po ito. Kaalaman sa
tungkol sa paniniwala, kaalaman tungkol din sa dito sa mundo. Hindi sinabing ang lalago iyon kaalaman lang sa mundo. Hindi sinabi. Ang sinabi sa Daniel 12:4, lalago ang kaalaman. So, ibig sabihin, pag sinabing kaalaman, hindi po kaalaman lang sa mundo. Kaalamang espiritual din. Ibig sabihin sa paniniwala. So, tama yung aral ng Katoliko sa development of doctrine. Pero alam kong may mga bersikulo ng Biblia na ginagamit ng mga hindi Katoliko sa aral nilang Bible alone o sola scriptura. Pero actually, wrong interpretation lang. Na wala na akong mahaba pang oras na i-explain sa inyo ito. Kaya nga, inanyayahan ko kayong magpapatuloy na makinig, manood sa palatuntunan ito. Dahil isabi ko sa inyo lahat-lahat ang nalalaman ko. No? Bakit hindi Biblia lang? Bigyan ko kayo ng isang halimbawa bago tayo magtatapos ngayon sa palatuntunan. Mag-isip kayo mga kapatid. No? Kung Bible alone lang ang basihan, bakit lahat tayong naniniwala sa Biblia, naniniwala na 27 books lang ang official na listahan sa New Testament? Na hindi ito sinabi ng mga apostol sa kanilang panahon. Panahon ng mga apostol, ang daming sulat ng mga Kristiyano. Daming sulat. At meron pang nagsulat, dami yung Didache, Shepherd's Surfing. Ang daming sulat ang mga Kristiyano, hindi lang 27. Sino ba ang nagpipili na nagsasabi, nagdeklara na itong 27 books lang ang inspired? Sino ba ang nag-canonize na 27 books lang ang New Testament? Simbahang Katoliko pinaagi sa kanyang mga konsilyo. At naniwala naman kayong mga Protestante. Sa panahon ng mga apostol, sinabi ba nila na 27 books lang ang New Testament? Hindi. Mga obispong Katoliko lang ang nagsabi niyan according to history. Yan ang isang patunay natin na nag-develop ang simbahan. Na kahit ang mga hindi Katoliko sumusunod sa development ng Katoliko. Panahon ng mga apostol, wala pa silang compilation sa New Testament. Nagkaroon tayo ng compilation sa New Testament, kagagawan ito ng simbahang Katoliko at ginamit naman ninyo. Di ba mga kapatid at mga magulang, wala na akong oras. Hanggang sa susunod na linggo, huwag niyong kalimutan yung pinaalam ko sa inyo kanina. Okay, wala na akong oras. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, Ate Judy. Oh, may hilanat ka raw. Oo, sakit pa